Sana kami natuturuan pa. Sana kami ay nakakausap mo pa na yung mga salita. Hindi kami nagmamagaling sa aming puso. Hindi kami nagmamaalam sa aming puso. Kundi kami ay nagpapakababa palagi sa iyo. Nangailangan na yung patnubay, kalakasan, laging kapatawaran at pangunguna ng banal na Espiritu. Kabagan niyo kami at pagpalain ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so pag sinabing livelihood ay di kabuhayan, paghahanap buhay, pagtatrabaho, at yun po yung napakahalaga sa pamilya, mga minamahal. Amen? Alam niyo ba ang Bible, yan ay all around eh. Lahat ng paksa na andyan. So, ako ay iniwala isang napakahalaga na nasa isip pa lang ng isang haharap doon. Ang praktikal na dapat ay may hanap buhay ang pamilya. At meron na tayong lilinangin dito sa kapitulong ito. Siguro sa talatang ito, yung mga prinsipyo, no? Lagi naman tayo 5 kasi tayo ay tulip. Ano? Dapat ang bawat mga pamilya, lalo na ng mga pamilyang Kristiyano, ay malay at nagsusumikap sa buhay, sa paghahanap buhay. Amen. Sana nagmamalay tayo diyan, lalo tayo mga Kristiyano. Kasi sabi ng talata, sa pawis ng iyong mukha. Ito'y idea, work hard, working hard. Ito'y pagpapawis. Sa pawis ng iyong mukha, hindi sa kilikili sinabi. Iba yun eh. Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay. So, dito mabubulay natin, marami itong itinuturo, mga minamahal. Isa dito talaga yung kasipagan. Pagsusumikap sa buhay, lalo na kapag pamilyado. Tama ho ba? Naku, hindi ho pwedeng puro pag-ibig. Tama? Oh. Hindi, practical po ang Bible. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Lalo ngayon, mga minamahal, bukod sa mahirap, ang buhay, uso ang mga sakit. Tama ba? Paano yan? Talaga naman. Mahirap yan. Naintindihan niyo ba yun? Nakakaawa eh. Ang ating mundo ay garne. Kaya this world is not our real home. Pag ito ang tahanan natin, nakakaawa tayo. At saka tayo ay na may... Kaya sabi, yamang sa alabok ka nang galing, sa alabok kayo uwi ka. Papaano at papaano tayo. So, kaya hanggat pinagkakatiwalaan pa ng Diyos ng lakas at mga pagkakataon na makapagtrabaho at kumita, ay dapat sinasamantala ng mga pamilya. Alam niyo, panalangin ko sa inyo may mga trabaho, manatili kayo may trabaho. At yung mga wala, pinipipilit ko kayo magkatrabaho sa kalooban ng Panginoon. Kasi yan ay kailangan. Praktikalidad yan. Tama ba? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Okay. Kaya gunagunahin po natin na kayo ay malakas pa. Baka pagtrabaho pa, may trabaho pa. Pero isasama lagi ang Panginoon. Sabi ng Bible, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, dito ko hinugot yung salitang livelihood dahil andito yung prinsipyo eh. Siyempre, alam naman natin yung livelihood, paghahanap buhay. Pero, ang pinakahugot niya, pinakapundasyon na yun, ay ipinakikita ng Genesis 3:19.
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ibig sabihin, magtatrabaho ka. Tama ba? Magtatrabaho ka talaga. Magsisipag ka, gagawa ka, didiskarte ka. Unang puntos natin, the livelihood in the family, hindi ko alam kung ano yung pwedeng inyong hanap buhay. Ba't ang puntos lang natin sa talatang ito ay magpawis. Maghanap buhay. Basta marangal, wag ikahiya. Basta marangal. Huwag niyong mamahinaan yung magpipisbol. Malaki ang kinikita naman yan kahit gagayaan-gayaan. Sasamahan mo pa ng balot at palamig. Huwag lang babagyo. Tapos may sigarilyo pa, nakakabaptis. Sigarilyo. Sigarilyo. Patay ka ngayon. At least may hanap buhay. Ano? Opo. Kaya iniwala, kung masisipag yung mga unbeliever, dapat lalo yung mga believer. Kung kayod marino ang mga unbeliever, mas lalo ang believer. Ano? Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kaya iniwala na ang mga pamilya, especially ang Kristiyano, ay dapat may hanap buhay. Tama ba? Ngayon, una, na nais ko pong pansinin, sa talatang ito ay the livelihood in the family ay number 1, while outside Eden. While outside Eden. Bakit ba ganon? Kasi alam natin na ito'y si Adan at Eva pinalayas na sa Eden. So, samantalang nasa labas ng Eden at papunta pang Eden. Kasi si Adan at si Eva ay pinalaya sa Eden, pero kininiwalang sila'y papunta din sa Eden. Ako'y naniniwalang sila'y ligtas. Pero samantalang ikaw ay wala sa Eden dahil pinalayas at papunta pa lang Eden, sa madaling sabi, nasa lupa ka pa. Nasa panahong ito pang ito, magbanat ng katawan. While outside Eden, hanggat tayo wala pa sa Eden. Kasi sa pagkakataong ito, si Adan si Eva ay wala na sa Eden at wala pa sa Eden. Kaya ba naniniwala talaga si Adan at Eva ay naligtas? Ako'y naniniwala. Nung nasa loob pa ng halamanan, wala pang kasalanan, tsak masarap ang buhay. Ika? Ko? Basta na lang magbubukas ng sigarilyo. Basta na lang magbubukas ng biyera. Sarap ang buhay noon. Walang problema sa Eden. Kaso nga, inalis sa Eden at wala pa sa Eden. Hindi masarap ang buhay sa labas ng Eden. Tama ba? Ay hanggat wala pa tayo sa Eden, ay huwag kang mangarap na ikinasa paraiso. Nung sabihin ito kay Adan at kay Eva, wala na sila sa loob ng Eden. At wala pa sila sa Eden. Sa madaling sabi, hindi kasing sarap ng buhay dati at sa patutunguhan. Kaya sa bunga ng iyong pawis, kakain ka. Bakit? Wala ka pa sa Eden. Tama? Huwag kang mangarap ng langit, nasa impyerno ka pa. Huwag kang mag-style paraiso. Wala ka sa Eden. At wala ka pa sa Eden. Are you with me? Yan po ang akbay kita natin dito. Nung nasa loob pa ng halaman ng Eden, talaga walang problema. At pag tayo pumunta ng langit, walang problema kaso wala pa nga tayo doon. Kaya ang ama, magsikap. Yun ang nangangarap maging ama, magsikap. Nabasa natin yung the virtuous woman, hindi lang sa pangtahanan, panghanap buhay pa. Tama ba? Any opportunities na pwede kang kumita, grab it. Grab it. Kasi bakit? Wala ka na sa Eden at wala ka pa sa Eden. Tama ba? So, huwag magpiling paraiso. Lalong huwag ang paraiso.
Ayun eh. Ako iniwala itong mag-asawang ito'y papunta ng Eden. Kasi sa Genesis 3:15, at papapag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ipinakilala na nung bumagsak si Adan kay Eva na merong manunubos na ibinigay at ibibigay. At ito'y ipinakita na at ipinalasap na kay Adan at kay Eva, hindi yung fulfillment ng kanyang incarnation, kundi yung bisa kahit hindi pa na-incarnate ang Panginoon. Kasi ang kaligtasan naman ng Old Testament ay si Kristo pa rin. At ang New Testament, wala namang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Kaso lang sa Old Testament, siya ay tinitipuhan pa ng maraming tipo. Pero sa Old Testament, ang New Testament, naganap na yung pinagtitipuhan na yun ay si Kristo. Walang ibang tagapagligtas, kundi ibinalita na kahit sa panahon ni Adan at ni Eva. At mapapansin natin sa verse 21 ng chapter 3, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa na mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. So ito po'y palasak ng mapapakinggan ninyo. Yang siya ay hindi inonor ng Diyos yung dahong igos na pinangtagpi nila, pinangtaklob nila sa kanilang katawan, kundi pinaltan ito ng Diyos ng balat ng hayop. Ibig sabihin, talaga pinakikita noon na labas sa paraan ng Diyos, walang ibang pantaklob ng kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? So noon, pinalasap na ng Diyos kay Adan at kay Eva na ang kaligtasan ay kinakailangang may balat ng hayop, may papataying hayop. At yun ay tumitipo kay Kristo. Kaya tingnan niyo, pagdating ng chapter 4, verse 4, ano sabi yun ng chapter 4, verse 4? At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga iyon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So si Abel ay naghandog ng tupa. Saan niya ito napulot? Saan niya ito naintindihan? Saan niya ito napakinggan? Ang sabi na Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ito is magitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. So ibig sabihin, hindi basta gumawa si Abel na hindi niya ito napakinggan. Ay sino magtuturo sa kanya? Ay di kanyang magulang. So ibig sabihin, si Adan at si Eva, kaya meron pong tamang pananampalataya sa Abel dahil ito ay naipamulat malamang ni Adan at Eva. Dahil yun din ang nangyayari sa kanila. Dating ang kanilang paraan ng kaligtasan ay mali, dahon ng igos, pero pinalta ng Diyos ng balat ng hayop. So ibig sabihin, naipasa, ay bakit si Cain ay hindi? Kasi ganito eh, kahit doon pa, hindi porke nakinig na salita ng Diyos na nampalataya. Tama ba? Oo. Ay si Abel, nampalataya, ay di siya naghandog ng tama. Ay si Cain, hindi na nampalataya, ay di siya naghandog ng mali. Ang pinupunto lang natin, si Adan at si Eva ay inalis sa Eden, pero tiyak sa sila ay papunta pa rin ng Eden. The paradise. Ako iniwala nung sila'y namatay, sila'y nasa paraiso. Wala pa sa talagang langit na langit. Pero ang nang kausapin sila, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Kaya sinabi ko, while outside Eden. Ibig sabihin, hanggat wala ka pa sa langit, wala ka pa sa paraiso, abay magtrabaho. Hindi ito sinabi ng panahon nang siya'y nasa loob ng Eden. Bakit hindi mo na kinakailangan magtrabaho sa loob ng Eden? Hindi ka na nga mananahin ng damit. Bakit? Walang damit. Lalo namang walang kasing sarap yung paraiso. Tama? Bakit? Sabi ng Biblia, kung paano yung Hades ibubugso sa dagat-dagatang apoy, malamang yung paraiso dadalhin sa langit. Ay di lalong kagandahan yan. Kaso lang ang konteksto ng pangungusap ng Genesis 3:19 ay outside Eden. Kaya hanggat wala ka pa sa langit, magtrabaho. Naintindihan mo ba yan? Ay, ako'y palangit na eh. I live by faith. Sige, sulong. Pag hindi nag-iyakan yung iyong mga anak,
Ang Diyos ang magpo-provide. Tama. Ang Diyos mo talagang po-provide eh. Alam sa atin lapat yung yung turo ng kulto. Sa biyaya ng Diyos magagawa ko. Tama? Hindi pang kaligtasan yon, paghahanap buhay yun. Tama ba? Doon tayo. Wala talagang utak yung mga yan. Lahat atin. Sa kaligtasan, wala tayong magagawa. Pero pag katapos ang kaligtasan, hanggang sa paghahanap buhay, may magagawa tayo sa biyaya ng Diyos. Tama ba? So, while outside Eden, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Kaya trabaho lang. Basta legal. Tama? Wag lang yung 8.26. Di ba? Wag lang yung panghuhula kung ano-ano. Basta nasa Bible. Basta tinuturo ng Bible. Nahanap buhay. Hindi sumasalungat dyan. Gawin natin. Tama ba? Kasi kailangan. Wala pa tayo sa Eden. Hey, maliwanag ko ba? Hindi tayo, yung mayayaman na hindi sila nagkukumahog pa eh. Ay talagang kung tutusin ay meron ha. Ayaw mabawasan ang patas. Pero nagkukumahog eh. Tayo naman yapat palangit na eh. Piling nasa Eden na. Ano ka, palaman? Hindi. Tama. Number 2. The livelihood in the family, not only while outside Eden, working hard principle. Yung salitang sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ito ay working hard principle. Tama ba? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Hindi ho kinalulugdan ng Panginoon ang katamaran. Kasi sinabi ng Diyos, doon pa lamang sa panahon na ni Adan at ni Eva, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka. Nanindihan niyo ba yan? So, hindi ho pwedeng walang pagsisikap ang buhay. Nasa Genesis pa, may payo na ang Diyos sa unang mag-asawa. Oy, trabaho kayong maigi. Wala na kayo sa Eden. Tama ba? Ano kayo nasa Eden, papitas-pitas lang kayo. Pati yung buntot ng ahas ay pinitas nyo. Ayan, dinadali ninyo. Ay, puro kayo pitas ang pitas, pati si Satanas, inyong pinitas. Nanindihan nyo ba yan? Dito makikita natin mga kapatid na inaasahan na ang mag-asawa, lalaki, babae, ay talagang magpapawis, magtatrabaho, maghahanap buhay. Tama? Saan kaya kinuha ni Abel yung hayop na inihandog sa Panginoon? Nag-alaga yun, nagpadami yun. Saan kaya kinuha ni Cain yung mga halaman? Nagtanim yun. Hindi pa rin hindi kikilos. Tama ba? Kaya nga sa bunga ng iyong pawis, kakain ka. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Dito makikita natin mga kapatid, siyempre sa paghahanap buhay, ano man yan, wala naman sinabi dito. May mga hanap buhay. Una, magtinda ng alipin. Nakita ko yun, si Jose, pinagtinda. Ang mga Ismailites, ano ang kanilang pinagtitinda? Yung mga alipin. Ang Egyptian, sa kanila galing yung yung inbalsamo. Yung iba, nagtitinda ng tupa at kambing. Kaya nga, sa panahon ng Panginoong Jesus, may naglalako doon ultimo sa templo. Maraming klase ng business paghahanap buhay sa Old Testament. So, ibig sabihin, kahit yung mga unang tao, dadalwa pa nga ang kausap, si Adan at si Eva pa lang, pinagtatrabaho na ng Diyos.
So ang kalooban talaga ng Diyos sa mag-asawa o sa pamilya, naghahanap buhay. Pero atin lang pinupunto sa dinidiin ay while outside Eden, then ang tinutukoy ng sa pawis ng iyong mukha ay kakain kang tinapay, ikaw ay magsikap, work hard, principle. Working hard, principle. Bakit ano sabi ng Efeso 4:28? Kaya saludo ko dito sa ating mga young people na mga madidiskarte. Suswertihin kayo isang araw. Tama po yun. Tama po yun. Tayo ho'y nasiraan ng Converge, magaling lang at nagawa. Kasi kung saan ang puno nakahilig, doon tutumba, ay hindi dinerive, basta lang pinutol yun, dala. Yung atin hong bubog ay basag. Kasi doon din nakahilig, di doon pumatak. Kaya batang-bata ka lang, nakahilig ka na sa business, diyan ka papatak. Yan ang tendency mo. At maganda yan. Nakakay na atin pa sa iFern, may tagapagturo doon, si Lennon. Nakakatamad. Ang pahay lagi niya may nakita ba kayong garnet-garnet, mga profesyong sinabi, mga course, daig sila ng businessman. Sa larangan ng pagyaman, kalimitang mayaman, mga nag-business. Alam niyo ba, yung magbabasura sa Batangas City, hinahamak-hamak yun dati, kabaho-baho ng tricycle, mga sasakyan. Naku, isa na sa mayaman sa Batangas City, magbabasura. Basura lang naman ang kanyang hanap buhay. Pero, executive kung magsuot, yung magbabasura, ba't yumaman puntahan mo ang bahay at kayaman. Kasi, pag talaga ikaw ay masipag, pag ikaw talaga ay mapagsumikap, may pupuntahan yan. Kasi kalooban ng Diyos yan Lalo kay anak ng Diyos, you acknowledge the will of the Lord. Dapat si kayo magsisipag. Ang kasipagan sa Diyos yan. Kaya may pupuntahan ang ama o ang ina at ang mga anak na natututo na maging practical at masipag sa buhay, may pupuntahang maganda yan. Mamaya makikita po natin yung mga talata. Ngayon po, ang Efeso chapter 4, verse 28. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Isang matinding hanap buhay yan. Kaso lang, hindi magandang pagnanakaw. Hanap buhay yan. Bagkus magpagal. Huwag kang magnakaw. Magpagal. Naigawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Lalo na yung pamilya. Sa halip na magnakaw, ay magpagal. Naigawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Tama ba? Upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang hirap magpaaral ngayon. Ang hirap magpagamot ngayon. Ang hirap magkasakit ngayon. Pero pag ikaw ay pinagpaalaan ng Diyos dahil sa kasipagan mo, okay, niwalang iba-iba. Panalangin ko nga sa inyo mga miyembro, yumaman kayo di maging masipag kayo. Tama ba? Opo, nabalita ko si ma'am ay dumali na din. Ay biyaya na pa yan. Numabalita ko ako'y tuwang-tuwa yun ang sabi, napaka-practical. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw. Tama na, stop. Kupit na lang. Bagkos magpagal. Naigawa ang kanyang mangkamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10.
Kaya sabi, babalik tayo. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din kumain. Ay kasipagan ang tinutukoy dyan. Tama ba? Opo. Ay matindi yan. Ang ayaw magtrabaho, ang ayaw magbanat ng katawan para maghanap buhay, may bigay sa pamilya, o nangangailangan, aba, ay sa pawis, pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain. Bakit? Ang ayaw daw gumawa ay huwag kumain. Ano ibig sabihin nito? Ay hindi maganda ang tamad. Tama ba? Kaya dapat lahat ng baptist masipag. Tama ba? Sa Panginoon, higit sa lahat. Mamaya, makikita naman natin yan eh. So, napakaliwanag po ng payo, mga minamahal. Working hard principle. Work hard principle. Pero nais ko pong ipaalaala din ninyo sa inyo ng konti, itong ating mga naunang talata, katulad ng Efeso 4:28, 2 Thessalonians 3:10, at saka sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay. Ako po yung iniwala, ito'y tumutukoy sa mga malalakas pa. Mga bata, kabataan at mga kalakasan pa. Pero ang magulang na may hina na at may mga nararamdaman na, ay aarugain na sila. Dahil sila'y dumaan na sa pagbabata. Para maitaguyod tayo. Ako iniwala, ang pinaka-address ng ganito, yung talagang malakas pa, kalaksan pa, ay magsikap na. Tama ba? Kaya wag ho nating isayangin yung mga pagkakataon na tayo malakas. Sabi ng mamay namin habang namamahingi magtabas-tabas, kayo. Tatapos lang namin mag-ani. Tatapos lang namin mag-giik. Ay, umupo lang kami doon sa may tagiliran ng bahay. Uminom lang ng kape. Habang kayo mamahingi magtabas-tabas. Kalay mo mga tao noon. Tingnan mo mga tao noon. Talagang masipag. At kalamitan talaga ng taong may tinunguhan. Kahit unbeliever. Kaso lang, wala tayong magagawa. Hanggang lupa lang unbeliever. Pero mapapahiya tayo na may mga unbeliever talagang nagkakaroon sa lupa dahil lang kasipagan. Mas tamang ang mga anak ng Diyos ang magkaroon dahil tayo anak ng Diyos at tayo dapat ang masipag. Tama ba? Tingnan niyo po ang Kawikaan 12 verse 24. Kawikaan 12 verse 24. Mahirap na magsabi. Kung itong aking bait nito ay nasamahan ng nakakalakad na paa, hindi nagpapaiwan sa kay Brother Jerome na may magandang motor, no? Walang sinabi sa akin yan. Kung ako'y nakakalakad, no? Wala. Gulong lang yan. Hindi din papahuli sa mga pastor na magagara sa sakyan. Ako pa, pag nagkagusto yan ang gusto ko agad makamtan. Kasi lang, sa magkagon ako gamit ko gayan. At saka napakalimited. Pero yung aking utak, parang parang may mangyayari pagkagagawa. Tama ba? Kasi pag may bait ka na, matured ka na, parang may mangyayari. Lalo't nasa Panginoon ka pa. Kaya mga kapatid, magsipag kayo.
Yan ang payo ng Bible. Sa bunga ng iyong pawis, kakain ka. Tingnan po natin yung talata pa. Ano sabi diyan? Ang kamay ng masipag ay magpupuno. Ngunit ang tamad ay malalagay sa pag-atag. Oh, napaka-practical na yan. Hindi kukulangin ng masipag, pero maaatag ang tamad. Tama ba? Salamat po. Oh. Kaya talagang ang Panginoon, napakagaling. Siyempre, pagka tayo naman nasa gawain, iba ang ating lipon. Di tayo masipag naman sa Panginoon. Tama ba? Pero kung kaya niyong hindi naaapektuhan ang iyong dedikasyon sa Panginoon, ay nasa iyo yun. Basta huwag ka lamang lalamig. Tama ba? Naku, ipambihira kung ako'y nakakalakad. Ang daming sigurong pwedeng isipin. Kaya ko mag-fishball. Kaya ko mahihiya. Kaya ko rin yung bangos, walang tinik. Oh. Kaya katuwa sa aking asawa, may pabango, may binislad. Tuloy lang. Wala pa tayo sa Eden. Tama ba? May masyadong extreme sa ganyan. As long na alam mo ang iyong main line. Tapos extreme na extreme. Nagkaroon naman hindi natulong. Tama ba? O si Eric, nagpapaalaga ng manok. Ng kambing. Si Brother Henry, gayon din. Tama yun. Tama yun. Tama ba? Huwag lang tatamaan ng kidlat. Kaya kayo nag-aaral, galingan ninyo. Yan ang inyong field hindi yan ang aming field. Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka magpakagaling. Si Brother Lito, ang hanap niya ay patay. Ang kanyang hanap buhay ay patay. Kakaiba yan. Marami yumaman dyan. Bakit? Wala naman, hindi maiiwasan ng tao, hindi mamamatay Anong ang galing ng hanap buhay na yan? Tama ba? Para magtinda ng isda, ang tao naman talaga bibili nga ng isda. Noon pa nga yan, ang hanap buhay na pag nagtitinda ka, napaka-social na ngayon Noon talagang buhat-buhat ang kabaong sa mantingnan. Kabaong kayo dyan. Sino bibili doon? Pero inabot ko yan, talagang buhat-buhat ang kabaong. Ewan ko inabot niyo yun. Buhat-buhat ang kabaong, nagtitinda. Ang lupit noon. Kaya man, hindi nabili niyan. Malay nasa tindahan baka pa hikap-hikap mo baka pagbukas may laman. Tama ba? Ayan po ang payo ng Bible. Tingnan niyo po ang Proverbs 18 verse 9. Proverbs 18 verse 9. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Mas gusto ko sa English, kaya sa English ko na po kinuha. Ang sabi diyan, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Siya daw tamad ay kapatid ng nag-aaksaya. Yan daw tapad ay kapatid ng aksayado. Ibig sabihin, walang nangyayari sa tamad. Nasasayang. Tama ba? Lalo pag may pamilya ka na, nako. At lalo kung magpapamilya ka. Tama ba? Kaya single ladies, kayor. Single gentleman, kayor. At mag-pray sa kalooban ng Diyos. May biyaya ang Panginoon. Bigat tayo sa biyaya ng Diyos,
Pandemyang nagpapagawa ng bakod. O di nga, ang Panginoon ay napakabuti. Tayo ay sumunod lang sa Diyos. Tayo sumunod lang sa Diyos. Kaso lang mamaya makikita natin yung ibang mga prinsipyo. Bakit ikaw masipag na wala pa nangyayari? Kasi pag believer ka, hindi ka pwedeng umasenso na naiiwanan mo ang Panginoon. Tama ba? At magpaka-asenso mo na. Kung alaman mong pinabayaan mo ang Panginoon, wala eh. Ang iyong kaloob ay timawa. Tama ba? Number 3, principle, na makikita natin dito sa talatang Genesis na ito, ay not only while outside Eden, working hard principle. Number 3, tingnan niyo po, sa pawis ang iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok. Take note, sapagkat ikaw ay alabok. Bakit sa pawis ng mukha ay kakain ka ng tinapay? Ibig sabihin, ba't ka dapat hindi tamad? Bakit ikaw mapagsumikap? Bakit ikaw ay laborious dapat? Bakit? We are dust. We are dust. Ano ibig sabihin nito? Hindi tayo anghel, nakain tayo. Tama ba? Ang anghel, kahit hindi magtrabaho, hindi naman sila nakain. Nakain ka ng gulay yan. Hindi naguhumba. Hindi pupunta ng restaurant at magdidinuguan. Anghel yun. Tayo ay dust. Dinisenyo tayo sa lupa, nagluluto. Kakain ng masarap. Ay gusto mo ng masarap. Ay di maghirap. Tama ba? We are dust. Hindi tayo anghel na hindi nakain. At hindi pa tayo glorified body para hindi na kumain. Tayo may katawan pa. Nasa yaring alabok pa tayo. Mga kapatid, para hindi magdelhensya, para hindi magsumikap. At tandaan nyo, hindi ka anghel. Ang layo eh. Tama ba? At hindi pa tayo glorified body. We are still in the dust form. We are dust. Kita mo sabing talata, sapagkat ikaw ay alabok. Hindi sinabing ikaw ay glorified body na. Hindi sinabing ikaw ay anghel. Kaya, sa pawis ang iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Bakit? Ikaw ay alabok. Ay kakasakit ng tiyan, yung nanunood ng iba'y sarap, ang sarap ay kinanunood lang. Bakit? Sila'y masipag, ikaw ay hindi. Tama ba? Pero biyaya ho yung mga naglilingkod sa Panginoon. Nakakakain din ng kanilang kinakain. Sila ang bumibili, kami kain lang. Kaya biyaya din yun sa Panginoon. Kaya mga batid, iba ang Panginoon. Iba. Kapag talagang tinawag ka ng Diyos, naglilingkod ka. At kahit di ka man tinawag, dapat mapaglingkod ka sa Diyos. Amen. So we are dust. Hindi pa tayo glorified body. Hindi tayo anghel para hindi magsumikap. Sa Proverbs 19:15, ano po sabi ng Proverbs 19:15? Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog, at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. At ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Kaya nga, magtrabaho. Magsikap. Kung ayaw mo magutom, dust ka pa. Ba, isang araw, dustpan ka. Tama ba? Alabok tayo. Nangangailangan tayo. Tama ba? Oh, ang galing nga ng Bible. Sa totoo na po, ako'y hinahingi pa ng pasensya sa inyo. Hindi ho ako ngayon kasing pukos ng dati dahil pag dito'y may gawaan ay talagang ako'y hindi maaaring hindi uungkot yan eh. Pero biyaya eh, pagka tinuntun mo talaga ang talata ay nakakatuwa eh. Nakakatuwa ho ba? Oh. Ayan ang gagawin natin. As long binibigyan ka ng Diyos ng opportunity, grab it. At huwag kang mamili ng opportunity.
Sabi nga ng mga matatanda, habang namamahay-mahingay, magtabas-tabas. Tama ba? Kita ko ang aking mga anak na masisipag, silang mga don ngayon. Kita ko yung mga pinsan kong may kaya dati, pero naging relax. Nangangamuhan sa pinsan ko. Hindi ko na alam niya. Yan si yung kailan dyan, Genesis. Yan ho ay kumari ng inay. Mag-aani lang. Nag-aani lang ng palay. Kaya kilala ng inay. Kaya sabi ng inay yun, ninangin mo yun, kumari kong buo at kaibigan ko pa yun. Kaya pag ako nakain doon, yan ang biyaya. Kita mo yan. Sige, tagaluto lang kayo sa akin. Lingkod ng Panginoon. Naglilingkod sa Diyos, kaya iba talaga ang naglilingkod sa Panginoon. Pero kung hindi ka naman tinawag doon, ay magkaroon ka ng kumbagay pagkataong parang lingkodin ng Panginoon. Dahil ng katangian ng pagiging masipag. Tama ho ba? Ay, yun ho yan Yung mga, alam mo ko sino yung kanyang mga katulong doon? Mga pinsan din niya. Kilala ko mga taga-Kaligante. Nandito ka kayo? Ay, oo, yan ako nagtatrabaho kasi yung pinsan din Hindi tayo pinsan. Oo nga, yan ang ating Panginoon. Diba? Pero kilala ko yung lumapit sa akin, dating may kaya yun, doon sa may Kalye 13. Doon pa nga kami nagmamadyong, ganda-ganda ng bahay. Ay wala na Ay sa pool simula. Masikap. Unbeliever yun. Tingnan nyo naman, dinadaan-daanan mo. Pumagawa na ng pumagawa. Yung nga lahat, tapos isang araw ng huli kong kausap yan. Saan po kayo galing, Ninang? Ako'y pinahikap ng aking anak sa Israel, sa Roma. Pambihira. Kaya namang kaya natuluyan sa inggit yata, ay kausap yon. Ako na may dadalhan mo kahit simpleng kwintas. Anong kukunin ko palang, Ninang? Alam mo naman ano ang kwintas. Kasi magkabarkada talaga yun Magkahalihaw bituka. Ayaw kung nabigyan pa ang inay. Pero pagdadaan tayo, kita natin, pumagawa na ng pumagawa. May hotel na, may tawag diyan, yung kaing restaurant, may kasalan pa, etc. Pero yun ay talagang mag-aani lang ng palay. Ay masipag Ayun man nasabi ng Bible, di ka? Katamaran ay magbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Proverbs 10 verse 4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Kaganda ng talata. Tama ba? Kahit sa Bible, gusto mo maging maalam, di ka naman nagbabasa, tamad ka magbasa. Ma-spiritual at ma-practical yan, ma-literal na bagay. Ang katamaran walang gagalingin. Pero alam mo, biyaya ng Diyos, ito na may patotoo lang, hindi sa pagyayabang. Hindi naman ako nag-aaral. Hindi ako tapos ng grade 1. Pero yung kababasa, kabubulay, inani ko ang biyaya ng Panginoon. Kasi ako na may hindi rin tamad sa practical na bagay. Kaya nadala ko rin yun sa spiritual na bagay. Alam mo pa, pag ako minagustuhan, hindi ko yan binibitawan hanggat hindi ako hustler. Napaibig ako sa pulpol? Hustler ako sa pulpulan. Napaibig ako sa dama? Nako, 3 tulak mo pala ay alam kong talo na kita. Ay sa chess. Gumaling din ako pero hindi ko kayang hustlerin. Ay nung ako'y napaulot sa Bible, talagang nangapal ang Bible sa akin sa kababasa. Ay kita nyo naman, napapagkamala ang college. Tama ba? Yung aking hipag, galing ka ni Pastor mag-English, hindi naman niya alam ginagramar yun sa akin. Nasa akin yung thought, pero yung pagkokorek ng grammar, may corrector ako, may nagko-correct. Pero nasa akin, may flow, pero hindi naman lahat doon. May biyaya din ng Panginoon. Di ba?
Aba, ang binabasa ko lagi King James. Mas madali akong mag-outline pagka King James ang aking gamit. Kasi you know. So I challenge you, brethren. Magsikap sa buhay na ito. Pinagpapala ng Diyos ang mapagsumikap. Lalo sa spiritual na bagay. Tama ba? Ay, sabi ng Bible ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang maraming tao ay nag-igi sa all these things. Pero if you do not seek God first, kulang yon, hungkag yon. So siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ito, promising ito. Very promising. Magsipag ka lang, may mangyayari sa iyo. Bible lang may sabi ang kisasala. Unbeliever nga nayaman. Meron daw nagtanong dati, may boots kunding pangalang pastor, bakit ang Pilipinas ay Kristyanismo? Bakit ang daming mahihirap? Bet doon iba sa ibang tawag dito? Ang tawag doon? Komunista. Di sila ay nayaman. Oo nga, komunista nga sila, pero yung prinsipyo nila, para silang Kristiyano. Bakit? Sila ay komunistang masisipag. Ay tayo, bansang Pilipinas, Kristyanismo, na nandito na ang mga saksak ang matatamad. Tama ba? Komunista sila. Pero yung prinsipyo ng kanilang buhay, parang Kristiyano. Bakit? Sisipag. Ano ba ang tatay? Nakailan ng amo yan? Amerikano, Hapon. Mas mahigpit daw ang Hapon. Bakit? Ayaw niyang nakikita ang trabahador na ninigarilyo. Bakit? Kain oras yan. Ay wala pang cellphone noon. Di lalo siguro bawal magtrabaho kung may cellphone. Lalong kain oras yan. Bibigyan ka naman talaga niyang sapat na hanap buhay eh. Basta tatrabaho ko lang ng ayos. Hindi yung nakain ka ng oras. Ganyan daw ang Hapon. Komunista, Buddhism, pero mayayaman. Bakit? Nasa prinsipyo ng kasipagan. Ay Kristiyano, ay nga. Pero ang uunlad, nanganga ka lang. Tama ba? Given sa Bible ng kasipagan, pinayayaman. Nangyayari nga sa unbeliever eh. Di malamang mangyayari yan sa believer. Tama ba? Kaso lang panahon ng cellphone, naku, pumangkal na ng pumangkal ang tawa. Tama ba? Samantala yung mayayaman, pag nasakay, tama, dala nila, yung pantawag lang. Yung maliliit na dating 3310, ting, tirit, tit, tiririt, tit, ganyan lamang. Samantala yun, namang magbabasura, talang pa, slide pa eh. Napakasusi, wala namang ipagsususi. May ipagpahililaang, wala naman. Tama ba? Pero wag kayong nakita ko, nung buksan na ang kotse, na andun pala yung magagaling cellphone. Pero pag nagbabiyahe, simple lang. Kasi nakawin. Yung pala ang prinsipyo. Nakawin. Meron ka nabasa sa comics, kasi ako'y palabasa din ng comics noon eh, nung ako'y bata pa. Actually, hindi pa ako napasok ng school, nakakabasa na ako. Hindi pa ako napasok ng school, nakakapagsulat na ako. Bakit? Tinuturuan na ako magbasa at magsulat. Kaya naman itong kamay ko'y tinamamaga. Bakit? Pinipit-pit talaga ito pag ayaw magsulat. Ngayon, nakabasa ako doon. Isang ama na nagkakarton, tulak-tulak, bote. Nakita siya ng kanyang kaklase dati, nasa sopa. Maganda din naman ang bahay, pero hindi talagang kagandahan. Ay pinagtatawanan yung kanyang kaklase, dinaisan. Pare, ano nangyari sa iyo? Becky, talay-talay na mo, gayang ka. Becky, nagbobote. Pasok ka sa amin. Pasok naman niya. Maganda din naman. Ikay pare pumunta rin sa amin. Ako naman pala natukoy ko ng bahay, may ikay pumunta sa amin. Nabasa ko sa comics yun. Ay sige, kung bagay may panunuyapang, siguro ang bahay na rin. Butas-butas ng agaw pa sa bahay ng aso. Nako!
Kita ko, basa kayo sa comics magandang reflection eh. Gate pa lang doorbell. Ganda ng bahay, laki. Sabi, pare, bakit kayo nagbubuti? Nag-exercise lang ako dyan. Yan ay para ko'y pawisan. Kung napahiya yung kanyang kaklase, pambihira, minaliit kita. Yung pala may nag-exercise lang kaya kinagbubuti-buti. Tama ba? Are you with me? Matagal na yun. Nabasa ko yun sa comics. Bata pa ako na. Ano sabi ng Proverbs 10 verse 5? 10 verse 4 and 5. Nabasa ko na ba ito? Ang verse 5. Siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak. Ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kahiyahiya. Oo. Lalo yung natutulog pag preaching. Ano? Alam mo, biblical ho yung nag-iipon. Biblical po yan. Tingnan niyo po ang Guyam, chapter 6 ng Proverbs. Nag-iipon. Dahil sabi din naman Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Di ba? Proverbs 20 verse 13. Tingnan niyo po. Proverbs 20 verse 13. Huwag mong ibigin ang pagtulog. Bigyan naman sikal na naman. Ano? Hindi naman tayo Lord Supper. Ano? Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Hindi naman pala literal na tulog yun. Yung kang walang ginagawa. Tama ba? Bakit? Baka ikay madukha, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Sabi, tumarbaho ka. Huwag kang tigil. Ang lakas-lakas mo pa, bata ka pa, hindi ka naman matanda na. Tama ba? Ay, magugulat kayo, maraming matatanda nga, sisipag pa. Number 4. Sa livelihood in the family. Well, hindi ang tinalakay ko mga kapatid ay yung mismong yung klase ng paghanap buhay. Kundi halos mga prinsipyo tayo. Di ba? While outside Eden, working hard principle, we are dust. So, ibig sabihin, kakain ka pa eh. Then, number 4, worrying not while there is still opportunity. Worrying not while there is opportunity. So, halos magkapatid na. Bakit ko nasabi yan? Kasi yung nasabi ng Bible eh. Hindi po, verse 19. 19 ulit, ito ang ating pinupugan eh. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ano ibig sabihin? Bakit? Worrying not while there is still opportunity. Ibig sabihin, huwag kang mapagod hanggat hindi ka pa nauwi sa alabok. Yamang sa alabok ka galing, sa alabok ay uuwi ka uli. Ay, hindi ka pa naman nauwi sa alabok. Hindi. Huwag kang mapagod sa pagsusumikap. Tama ba? Tiyak tayo uuwi sa alabok. Ay, hindi pa naman. Biyaya ng Diyos. Tama ba? Baka man tayo parang bagong likha. Kaunting kahayod ay may alabok. Ang pinupuntos ko lang, sabi diyan, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi, ay ang biyaya ng Diyos, di pa naman tayo nauwi. Ay kayo gusto nyo nang umuwi. Ay hanggat di ka pa nauwi. Sa pawis ang iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggat hindi ka pa nauwi, sa pawis ang iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Pero ang tatandaan mo, uuwi ka dyan. Ay hanggat di ka nauwi, eh di kumain ka sa pawis ang iyong mukha. Magsipag. Tama ba? Nakakalungkot minsan. Ay ba, wala naman yatang ginagawa dito. Hindi ko tinatawagan yung talagang maraming ginagawa. Pero kung wala ka namang ginagawa, natitis mo ka dito gawa ang gawaan. Ay bukas nga magkakaintindihan daw eh. Ang challenge ay yung mga nagle-labor. Naaawa daw sila sa magle-labor bukas. Aba, kundi mga anak na.
Bakit? Mabilis daw yung dalawang yon. Pag mag-aasinta na. Baka daw ang magpabagal sa kanila ay ang labor. Ko, Brother Michael, maintindihan ang galing niyo ngayon. Oo, ay sasama ng lasa. Minsan, alam mo nakaka-guilty, nakahiga ka lang naman sa bahay mo. Tama ba? Kung ano ginagawa mo. Samantalang alaman mo namang may ginagawa sa church. Tama ba? Pag pangkaltext ka sa Diyos, hindi ka iigi. Hindi ka iigi. Naintindihan niyo ba yan? Ay. Ito'y atin, hindi to akin, hindi to kay Henry, hindi to kay Jerome, hindi to kay Michael, ito'y atin. Tama ba? So, ang aking panawagan, ang aking authority manawagan, dahil hindi to akin, ito'y atin. Tama ba? Kaya tayo ang magtutulong-tulong dito. Tama ba? Alam mo kung bakit? Kumuha tayong dalawang skill. Kasi yun din naman sistema eh. Mabilisan na. Pag tayo may skill na, nagana na ang bayaran. Noon, okay lang. Kasi tayo-tayo lang naman. Pero pag may skill na, tumawag pa tayo ng 50 pesos kasi 750. Dahil sabi natin, pakain na. Ibig sabihin, kung hindi natin sila tutulungan, tayo ang magpapalaki ng gastos. Tama ba? Tama ba? Ay, alam niyo ba mga kapatid, pattern pa lang yan. Lalagyan pa natin yan ng angle bar. Pagagandahin natin yung bakot yan. Bakit? Hindi magandang, hindi maganda yan. Ang ganda natin yung bata, tapos awad lang yan. Hindi, ayos natin yan. Kaya hanggat kaya nating patitipirin natin. Pero niyo ba ang makakatipid dyan? Yung may natulong talaga sa atin. Tama ba? Dahil pag, yung katulad ng hamon niya kanina, napakinggan ko eh, kaya ito ng ating labor. Kasi pag sila daw ay tumarabaho na ngayon, maintindihan. Maintindihan. Sa bilis ni Jerome, sa bilis ni Michael, sa bilis ni Eric. Ay, alam mo, matindi pa din, tingkad ng init. Tingnan nga yung mukha, mistiso na. Sabi ng asawa ko, kung magpainit, pinakikintab ko yan. Kasi hindi naman ako mapapakaling hindi tumanghor dyan. Na may sabihin ko sa iyo. Pati nga pag-outline ko. Kailangan ako inaan dyan eh. At masaya akong makita kung tayo nagtutulong-tulong. Kung hindi ka man naghahalo, nagdadala ka ng panghalo. At pang-alo. Hindi ka? Yung gano'n bang, ang sarap ng tinapay na merienda din kanina eh. Ube. Mga batid, ito hindi akin, ito'y atin. Hindi ka? Hindi ito pag-aari ng pastor. Pag-aari ito ng church. So tayo ang nagtutulong-tulong dito. Tama ba? Sabi ko kay Des, ihanda mo na. Pag ito yung nasimulan, para tayo nagpapadagustos na ng gastos. Pero hanggat makakadiskarte tayo, diskarte tayo. Isa sa naisip kong diskarte, magtulungan tayo. Tama ba? Tingnan niyo yung una-una din eh. Suko eh. Suko yung maingay din yung ang galing-galing daw niya. Ay napupugan ng mga laborer. Alang-alangal, hindi makatapos. Saka yung dalawang matanda na yun, nag-aasinta dyan. Kami malalakas pa. Nako, nung inagad ng buhangin. Suko. Ibig sabihin, pag tulong-tulong, napapadali. Napapaminos pa ang gastos. Tama ho ba? Tama ho ba? Oo. So, ganun po. Wag ho tayong walang pakialam. Alam mo, pag iki-matured, hindi mo kaya yun. Sabi nga sa inyo, kahit ako'y unbeliever, radanas ko yun eh. Kapag dyan, yun, sa Good Shepherd, nagagawaan. Kita ko nagagawaan. Hindi ko tagalan eh.
Ako'y naalis kasi pagod sila. Ako'y na, andun lang. Ay, sinabihan ako ni Pastor Nandes, ikaw naman hindi paghahanapan at ikay lumpo. Sabi ko, yun nga, kahit na ako. Ako ay lumpo, ako naman may bait. Tama ba? Hindi ko kayang danadaan-daanan lang yan. Pagod na pagod. Ay kaya ko naman tumulong kahit paano. Tama ba? Pag ikaw ay may bait, ang hirap lampasan yan. Ayun eh. So hanggat tayo po ay hindi pa nauwi sa alabok, huwag tayo mapagod, magsipag. Tama? Hanggang may pagkakataong makagawa, gawa. Dahil pagpatay ka na, wala na magagawa. Wala na. Tama ba? Tingnan nyo po ang sabi. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mga pagod hanggat hindi ka pa nauwi sa alabok. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang kayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti. Magpala tayo. Amen. Maghalo tayo. Kaya ako natutuwa dito eh. Si Brother Michael ay wala pang trabaho sa abroad. Si Brother Jeremiah gayon din. O, dito sila ngayon, nakatanghor. Di ka? Si Uway wala rin. Ba ang kalooban sa mga ito hindi na nga Ba't ang puntos mga kapatid, habang namamahay-mahingay, magtabas-tabas. O habang wala pang nga sa abroad, ay dito sila. Tama ba? Di kayo lang naman kasimple yun. Pero kapag naman talaga may trabaho, ay huwag kang magigilty dito sa sinasabi ko. Alam nga naman ikaw, ay iwanan mo yun para laan din. Kahiya naman sa iyo niyan. Ganito lang gawin mo. Pastor, ari yung panghalo-halo. Yan. Panggayang usapan, nalamig ang panahon. Tama ba? Sa totoo, ang hirap po ng trabaho ng mga are. Yung hinukay yan, lalim na lang, tigas-tigas, pala may pwedeng ipabakaw. Pambihirang yan. Hindi agad naisip. Ay, halos isang buwan yung hinukay ng mga yan. Yung pala may halos, kung hindi nga lang kami naabala din ng may wearing dyan isang araw ay tapos yan sa bakaw. Kalain mo, isang buwan, isang araw. Isipin mo na lang yung nagtyagang mga yan. Ang kipot, hinulay, lalim na lalim. Ganun yung kahirap. Tapos maghahalo ng buhangin na may graba. Yan pa ang mahirap. Yung maghahalo kang may graba. Tingnan niyo mga sila. Mga ulagain na eh. Pero nakakatuwa, para sa Panginoon. Ito'y atin. Tama ho ba? Tama ho ba? Atin ito. Kaya dapat may pakialam tayo dito. Atin ito. Then last, ito ang nais ko pong idin sa inyo. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Worship foremost purpose. Worship foremost purpose. Ano ba kung bakit ikaw ay dapat magpawis at kakain ka sa iyong pawis? Hindi lang yan pang pamilya. Tatandaan nyo, higit sa lahat, yan ay pang Diyos. Bakit to? Nais ko munang balikan yung Genesis 1:28 bago yung Roma 12:11. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magpalaan akin. Yan. Madaling matupad yan eh. At magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa at inyong sapilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sabi, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda. Hindi kayo yung kontrol ng isda.
Ano sabi? Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa ibon sa iyong papawid, hindi yung ikay maghapon na nakatunganga sa ibon. Dapat yung mga bagay ng likha ng Diyos, ikaw ang nagmamaniobra, hindi ikaw ang minamaniobra. Kaya yung iyong pawis, yung iyong lakas, sa Diyos pa rin pormos ang gamit. Are you with me? Kailangan natin ng pera. Pero dapat ikaw ang nagmamaniobra ng pera. Hindi ka minamaniobra ng pera. Dapat alaman mong ibigay yung sa Panginoon. Ay, ang sipag-sipag mo nga. Ang dami mong kita-kita, ang dami-dami mong pera. Nasaan yun sa Panginoon? Tama ba? Kung may dapat na ikinabang sa pawis ng iyong mukha, ay yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Tama ba? Ang liwanag po ng talata eh. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa iyong papawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ikaw ang magmamaniobra, huwag kang imamaniobra. Yan ang tama. Gamitin mo ang iyong lakas para sa Panginoon. Hindi ikaw ang nagagamit. Ikaw ang nagpapagamit sa Diyos. Are you there? Genesis 4 verse 4. Nabanggit ko na ito. Genesis 4 verse 4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Saan kumuha yun kung hindi nag-alaga? Tama ba? Pero saan niya inihandog? Sa Panginoon. Dapat sa ating pawis, dapat sa ating pagsisikap sa buhay na ito, una nating nasasamba ang Diyos sa ating lakas. Tama ba? Kulang ho tayo. Kapag puro atin, hindi ka sasaya. Dahil ang disenyo ng Diyos sa iyo, ikaw ay magpawis. Unay para sa kanyang kalwalhatian. Last na talata, Romans 12:11. Romans 12 verse 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Tama ba? So, sana sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sana ikaw ay pinalalakas ng Diyos para magamit ng Diyos. Hindi puro ka lang kain. Idudumi mo lang isang araw yun, so what? Pero yung lakas mo nagamit sa Panginoon, ang saya ng puso. Ang saya ng kalooban. May katuturan ang buhay na pinagpaguran ay naka-address unay sa Panginoon. Tama? Maliwanag ho ba? So, livelihood in the family, dapat yung ating hanap buhay ay kasama ang Panginoon. Nagtatrabaho ka, binigyan ka ng Diyos ng trabaho, sa bunga ng iyong pawis, kilalanin mo ang Panginoon. Tama. Tayo manalangin.